Magandang araw mga kaibigan. Mag-shoutout muna ako at mag-greet ng happy birthday sa isa kong masugid na subscriber, Brother Jimmy Bulanadi. Happy birthday, Brother Jimmy. Taga Bremerton, Washington State, USA itong si Brother Jimmy. So, hoping to see you in Bremerton next year pag magbisita kami dyan at excited na akong makatikim sa iyong masarap na lutong adobo. Okay, at the end of this video, hintayin mo, kakantahan kita ng special birthday song, Brother Jimmy. Okay, punta na tayo sa ating topic. Gusto kong magbigay ng reaction doon sa latest vlog ni Madam Maharlika. Yung title niya is Tambaloslos ni Raid ang sariling warehouse. Okay. So, bilib na bilib ako dito kay Madam Maharlika. Basta meron siyang ganitong expose. Merong documents na pinapakita. Okay, so background lang mga halos mag 2 weeks na. Itong si Speaker Martin Romualdez biglang nag-inspect ng mga warehouses sa Bulacan at pinalabas nila na may nahuling smuggler o hoarder na dami, 220,000 sacks of rice worth 505 million pesos. Dami. So, para lumalabas, napakagandang accomplishment. Tapos nandun si Speaker Martin Romualdez kasama si Congressman Rafi Tulfo, sila ang bida. So, ito, matagal nang tinatanong ni Madam Maharlika, bakit walang pangalan? Anong mga warehouse yan? Then later on, naglabas nga sila ng pangalan. Ito, basahin ko. Gold Rush Rice Mill, Dinorado Warehouse, GGS Rice Mill, lahat nasa Bulacan. Yun ang binanggit na mga pangalan ng mga warehouses. Okay, ito na. Ito yung kagandahan kay Madam Maharlika. Marami siyang puting ahas. So, may dalawang puting ahas na nagbigay sa kanya ng info. Na sabi, Madam, ito nakakagalit. I-check mo ito, sabi niya. So, itong puting ahas nagpadala ng listahan from Bureau of Plant Industry yung license warehouses, either dry storage or cold storage. Doon iimbak ang mga bigas. So, yan ang trabaho ng Bureau of Plant Industry, magbigay ng lisensya. So, sabi ng puting ahas, i-check mo kung yung mga binanggit ni Speaker Romualdez kasama ba sa license? Nako, chinek ni Madam Maharlika, yung Gold Rush, Dinorado, GGS, wala sa license na warehouses, either dry or cold storage. So, anong ibig sabihin nun? Wala. Tapos, meron din siyang puting ahas sa Congress. Anong feedback ng puting ahas sa Congress? Sabi, nako, yung ni-raid ni Speaker Romualdez, sarili niyang warehouse. Usap-usapan daw doon ng mga media men covering Congress. Sariling warehouse ni Speaker Romualdez ang ni-raid para lumabas na may accomplishment siya, poging-pogi ang dating niya sa gobyerno kasi may balak kumandidato sa 2028. Yun ang mga ipresent ni Madam Maharlika na facts. So, ako, ano ang aking reaksyon? Ako, nasanay ako na i-evaluate ang mga bagay-bagay bago ako magbigay ng aking opinion. Yung listahan na prinobide kay Madam Maharlika, talagang matindi yun. Kasi nga, dapat lisensyado
magkaroon ka ng lisensya kung dapat magkaroon ka ng lisensya kung may warehouse ka, either dry or cold. The fact na yung mga in-announce ni Speaker Romualdez na Gold Rush Rice Mill, Dinorado Warehouse, Gigi's Rice Mill, wala sa listahan. It means, dalawang bagay lang yun. Either illegal talaga, smuggler, hoarder yung nahuli. Kasi wala sa listahan eh. So, kung wala sa listahan, wala sa kung illegal, nasaan na yung follow-up press release? Dapat, kung totoo na illegal ito, smuggler, hoarder, ipapollow up ngayon ni Speaker Romualdez ng press release o mag-press conference na kasi binigyan nila ng ilang araw, 2 weeks ba, na magpakita ng dokumento. Magto 2 weeks na eh. Kung talagang illegal, nako, accomplishment na yon, okay? So, ako na, kay Speaker Romualdez. Talagang walang naipakitang papeles. Ako nang magsasabi, hindi sila license ng BPI, yung kanilang warehouse. Wala. Kolorom. Kaya ngayon, i-forfeit na ng gobyerno ang 220,000 sacks of rice. I-forfeit na. Ngayon, idodonate na. Idodonate. Kung ako pang mag-recommend, i-donate ko itong bigas na ito sa mga rice retailers na nalulugi sa pagtupad sa price cap na ni-require ng gobyerno. So, matutulungan ngayon ang mga naluluging rice retailers. Kasi kulang yung 15,000 na ayuda. Ang lugi ng mga rice retailers, 7,000 a day. So, 49,000 a week. Tapos 15,000 lang ang ayuda. Ay, di luging-lugi. Kung talagang illegal yon, hoarder, smuggler, na yon ang gustong palabasin ni Speaker Romualdez na nakahulig siya ng malaking isda, accomplishment na, ay di, paluapin niya ng press conference na tunay ngang Kasi wala sa listahan. Yon ang dapat sana. Bakit wala? Bakit tahimik? Dahil tahimik siya, it means another thing. Pakulo, papogi, panluloko sa taong bayan yung ginawang pag-raid sa warehouse. Baka totoo yung aligasyon ng puting ahas ni Marlica sa Congress na sarili niyang warehouse ang kanyang ni-raid kasi nga gustong magpapogi dahil gusto niyang manalong kandidato by 2028. Yan lang po ang aking opinion. Okay, punta na tayo as promise yung kanta. Brother Jimmy, ito yung paborito kong kanta every time na nagbo-birthday ako. So pakinggan nyo ang mensahe ng kantang ito. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkat tao, tanging handog lamang. Sinong may pag-ibig
sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kundi ko mang bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Napaka ang gumawa ng kantang ito, ang original composer, isang pare, Father Ramirez. Salamat sa paring ito. Ang ganda ng mensahe. Ang buhay ko, ang buhay natin, hiram lamang sa Diyos. Any day, mamamatay tayo. Ako, this might be my last day on earth. Kaya tama yung Bible. Ang sabi ng Bible is, teach me to count the number of my days. Araw-araw lang ang buhay natin. We do not expect to live a year longer. Today, pwedeng kunin ng Diyos ang ating buhay dahil hiram lamang. So kung hiram lamang, galing sa Diyos ito, how shall we live our lives? So ang aking kuhan is, I will live my life to honor God, to make Him happy, to love my God with all my heart, with all my heart, with all my strength, and to love my fellow men as I love myself. Kaya, again, salamat, Brother Jimmy. Yung panunod mo sa ating vlog, lahat na kayo nanonood, yung panunod nyo sa ating mga vlog, nakaka-income tayo, may sweldo sa YouTube. Ang sweldo natin sa YouTube, binibigay natin lahat sa kawanggawa, lalo na doon sa Talaandig Tribal Village sa 10 City na tinutulungan. So, nakakatulong po tayong lahat sa ating kapwa-tao sa inyong panonood sa ating vlog. Yun na po ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Mas maganda po yung tumutulong kaysa yung tinutulungan. To Brother Jimmy, happy birthday. See you in Bremerton with your adobo.